solusyon talaga mechanize. Or males mo man yung yung pinakita ko na cassava planter. Pwede rin yun na sugarcane planter. Galing. Yung sa kay tractor ko. Galing. Yun. Ano yan? Brazil, no? Brazil. Tatanim din sila ng cassava tsaka sugarcane nga sa Brazil. Ano rin sila. Klima natin yan eh. Thousands of hectares na. Ito yung sugarcane natin. Medyo sa sobrang tangkad na nadapa. Konting bagyo lang kasi yung sugarcane yan eh. Pero ang kagandahan sa sugarcane, nandun pa rin siya. 2017 doon ko na break yung yung sa tonnage tsaka yung sa LKGTC sa sugarcane. Napataas ko yung tonnage tsaka yung sugar content. 2017 ito na yung truck papunta ng mamaya Luisita. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Gagamitin namin to sa pang silage, yung packaging. Yung vacuum, pina-vacuum namin. Pang store ng ng silage. Dito yung harvester natin ng corn. Yung ito na convertible to, pwede sa corn, pwede sa palay, no? Dito halos pag bumaba sa bundok yung mga truck dito namin parang stopover nila. Ginawan ko ng semi bodega, no? Dito na rin yung namin parang pag nagre-repair kami ng mga gamit. Ayun, punta tayo dun sa tubo, sir, dito. Ito, matatangkad to eh dahil sa sobrang taas. Nag-lodge lang siya. Pero dito sabi nung mga sugar mga taga SRA yung sa mill kaya gumagawa sila ng estimate doon sa harvest kasi bago kasi gagawa ng mga estimate. Ako dito hindi tayo bababa ng 100 tons per hectare na 100 tons? Na ano yun, sir? Mataas yun. Pero 2017 dito tayo, Sir Buddy. 2017 nakuha ko yung 154 tons dun sa tanim ko dun sa Guagua. 154 at may LKGTC siya na 2.54. Sa isang tonelada mako-convert siya ng 2.54 bags sa isang tonelada na mabibigyan ka ng 2.54 bags. Kung 154 tons ka times 2.54 LKGTC, then may farmer share tsaka mill share, maganda rin. Basta tututukan lang tong sugarcane. May pa rin gaya ngayon. Ang labanan kasi sa sa sugarcane dapat mataas yung tonnage mo eh. Tsaka importante yung tamis. Malapit tayo sa base kaya medyo maingay. Mga jet plane yan eh. Kaya kung titignan mo, may cassava, may sugarcane. Kasi dito kasi mga cassava worker natin, after ng
pwede sila magtrabaho sa sugarcane. Well, year round, yung nga kwento ko kanina, hindi sila nababakante. No, ngayon nga, kulang pa rin kami sa worker dito sa sugarcane. Kaya yung kinokontrol lang muna namin yung mga tanim. Kaya pag nandiyan na si vinegar, nandiyan na yung ibang produkto, baka... Ano bang management, sir, ng sugarcane after na maitanim? Ano lang yan, wag mo lang siyang pabayaan dun sa damo. Okay. Dito nag-i-irrigate kami. Okay. Yung first, alam mo ito, tinanim mo namin to ng first week ng January. Okay. Medyo may moisture yan. Bago pumasok si summer, Mga March, April. ini-irrigate na to. Pero hindi ka mukha ng pag-i-irrigate sa palay or sa ibang na binaba, per line lang yan. Hindi naman, ayaw niya rin yung sobrang babad, dami ng tubig. Lalo na yung unang-una. Pero, even marami rito hindi rin nag-i-irrigate. Survive pa rin. Pero yung sayang kasi yung yung summer na may enough na sunlight, then may tubig. Doon yung gustong-gusto. Dati nakuha ko yun El Nino time yung 2017. El Nino. Sabi ko, opportunity to Ibig sabihin, maraming araw, then kung may tubig, yun ang ginawa ko. Umabot ng 154 tons per hectare. Then, pero yung normal na farming, sir, ilan? Dito sa Pilipinas, nakakalungkot nga, minsan, average, alam ko, sorry hindi ako sure. Pero dati, yung lolo ko, pag naka 60-70 tons, masaya na. Masaya na. Or sa ibang area nga, may mga 40 tons pa. Pero ang kagandaan nito, may ratuning. After, ito, new plant to. Yeah. Pagputol mo. Pagputol. Tutubo ulit. Pag maganda yung pag-manage mo ng ratuning, 2 to 3 times pa, pwede mo siyang magamit. Or depende yan sa variety. Itong variety na to galing SRA. Yung 2006 variety. Matamis ito. Maganda tong yung mabigat. Kaya ito yun rin yung pinaparami namin. Yung high yielding variety to, sir. Parang trabaho rin ng tamad na farmer Pagkatanim, hintayin mo lang. Pero samahan mo ng diskarte pa. Hindi lalo kang kikita. Yun yung mga pwedeng yung kailangan niya, halimbawa, yung abono. So ilang months lang, sir, yung may management kang ginagawa sa kanya after transplanting? After transplanting, mga yung first 3 months lang. First 3 months. So, then, parang kasaba rin. Parang kasaba rin. Then, pasyal-pasyal na lang. May mga tao tayo na umiikot. Linilinis yung sa tabi. Yan. Hindi nga kami nakapag-trust dahil may biglang dumating nga na bagyo nun. Kaya natumba. Pero last week nagpateso ako ng bricks. Mataas na Mataas na yung bricks. Tapos sir, ilang months bago mo pwedeng i-harvest? Ito, ako average namin 11 to 12 months. 12 months pwede na. Kasi depende yan dun sa schedule Gaya nito, pwede na to maganda na yung sugar content na or yung bricks. So before kayo magtanim, coordinated na sa milling? Actually ito open naman. Ngayon doon may naka-ready na itong truck. Ayan yung truck. Mamaya dadalhin na sa mill. Dito medyo maluwag pa kami dito sa Tarlac. Dahil ngayon konti pa lang din yung nag-harvest. Pero pagdating ng yung December, January, sabay-sabay na yan. Pero dahil malayo nga kami, binibigyan kami ng parang special lane. Kasi yun nga, almost 60 kilometers ang biyahe namin doon. Para tomorrow makapagbalik siya ulit at makakarga. Gaya niyan sa taas, maraming nag-harvest na ngayon. Ito sa mga sinusuportaan ng ngayon, ng government, ng sugar. Alam ko ang Japan nagbigay siya ng malaking grant sa sugarcane farmer. Worth yata yun mga 300 million worth na grant. Thank you
Nabigyan kayo doon, sir? Yung may mga farmer group dito sa amin Nang nabigyan? na nabigyan. Siguro, lalo na sa Negros. Alam ko sa Pampanga, mga 2 grupo po ang nabigyan. At least may nangyayari. Sir, yung na naging madalas naririnig lagi na parang ang hirap-hirap mag sugarcane plantation, farming. Lagi kasi yung presyo ang sinasabi nila na hindi maganda. In your case, hindi kayo affected sa ganung balita? Apektado rin. Okay. Pero ngayon medyo gumanda ng konti yung price. Pero before, nagpahinga ako noon eh. Okay. Mga maliban sa nagsara kasi yung mill dito sa amin, marami sa mga kagrupo namin na dahil walang truck. Pero ngayon nga yung binigyan ng assistance ng SRA na ganyan, may isang black farm din na tinulungan din dito sa amin. Kami 2017 tinulungan na rin kami. Pang start ba sa mga small farmer. Ako ayokong mawala to sa industriya natin eh. Pag wala na tayong mga tubo dito sa Pilipinas, magsasamantala naman yung taga-ibang bansa na tataas lalo. Kaya alagaan ho natin tong Ako yun yung ang industriya ng tubo kasi maraming nakikinabang. Sir, ulit ano ang expected mo na harvest? Dito hindi tayo bababa ng 100 tons. 100 tons. Tapos ang expectation mo na kikitain? Dito yung sa una, ang gastos namin per hectare, ito mga 2 hectares, ba ito 2 hectares. Okay. Ang nagastos namin dito mga 125,000. Yung 2 hectares na yan? Sa 2 hectares. Okay. Kung bibigyan ka ng asukal ngayon itong 200 hectares. 2 hectares? 2 hectares. 2 hectares. Mga average siguro, kung average na lang doon sa LKGTC na mababa na 1:1 na lang. Okay. 200 bags. 200 bags. Ang mabibigay sa'yo. Kung alam ko, presyo namin ngayon dito last week nasa 2,300 pesos per bag. Per bag. Mga mga 460,000 sa gross. 460,000 yes. pesos. Yung nagastos natin sa pagtatanim plus yung pag-harvest, siguro ang cost to produce namin, hindi ako magaling sa math, sorry. Pero kung yung bayad sa amin per bag nasa 2,200, ang cost to produce siguro namin dito nasa let's say 1,000 pesos. Yung kita is 1,000 to 1,200. 1,002. Malinis. Malinis. Natanggal na yung share ni Milling. Ni Milling. Okay. Matanggal na. Basta ang ano lang dito, para kikita ka, mapataas mo yung tonnage. Kasi sayang kasi yung mga missing hills o kaya yung variety mo napaka luma na. Ang ano ngayon labanan is maganda yung variety at technology. Okay. Then yung technology dyan papasok yung fertilization. Yes, sir. Minsan maraming farmer dito sa amin, alam lang nila yung nitrogen. Hindi nila alam may phosphorus, may potassium, yung microelements. May microelements, yung parang ang ano rito yung nutrition, ang parang sa tao rin yun pag yung ang tama sa nutrition. Pag tama sa nutrition, malusog at malaki ang yield na pwedeng kuhanan. Sir, saan nanggagaling yung new varieties at paano to nakakakuha? Kami napakapalad, malapit kami dito sa Larek. Ano yung Larek? Luzon Agricultural Research Extension Service. Ano yan dito sa under siya ng SRA. Ng Sugar Regulatory. May mga breeder diyan. I see. Meron kami. Ito galing ho sa kanila. Then kami na rin yung nagpaparami. Pero may variety pa rin kami rito, napakatanda na. Mga 19 na-discover yun, yung 74 eh. Hanggang ngayon? Ginagamit pa rin namin. Yun yung mga... depende yan sa lugar kung anong akma.
Sir, ano ulit yung pangalan ng variety na to? Ito, 2006 2006 variety. SRA variety. SRA, okay. 2006 SRA variety. Pag tinanim mo siya, okay, 'di ba? Pag maganda yung management mo, pwedeng mag-ratoon ng 2 to 3 times. 2 to 3 times. After that, you plant another, 'di ba? First start ka from land preparation. Yes. Are you going to use the same variety? Mas better, ibang variety naman. Ibang variety na. Yun yung ano eh. Ako hindi ko inuulit. Itatanim ko na naman ito sa ibang area. Sa ibang area. Sa ibang area. Ako kasi minsan nakapag-build na sila ng resistance sa sakit or ganito. Kaya new variety naman. Sa anong kukunin mo na new planting material? Yung buong stock din. Ngayon, ang pinapractice talaga namin dito, nakagisnan ko yung cane tops, yung dulo. Yung dulo? Yung dulo. Sir, ito, halimbawa. Yung dulo, yung proximal, proximal, mga makakakuha ka rin siguro ito, mga 2 hanggang 3. Hanggang 3. Yung sa Pero ang pinaka-best kung talaga, may nursery ka. Gaya ako, may nursery na kami. Yung sa grupo namin, sa Black Farm, may sarili kaming nursery. Halimbawa, yung farmer na magtatanim sa amin, doon nakukuha. I see. Yun, 6 months lang, pwede na. Yung tinatawag namin, kinakatback na namin. 6 months lang yung... So meaning, nursery, doon ka magtatanim? Doon kami magtatanim para sa pagtatanim sa commercial. Sa commercial. Pero saan nanggaling yung material na yan? Sa SRA din. Sa SRA din. So, doon mo muna itatanim, mga gaano kalaki yun bago mo siya... Then, yun ang puputulin mo? Yun yung stock na itatanim mo for commercial? Para, kung gusto mo magtanim ng early November na may pang moisture. Kasi pag pinutol mo kasi dito, hindi pa tumatakbo si meal, bababa yung sugar content din ng asukal. Ayun, may naka-ready ka lagi. Kasi huwag ka lang aasa sa cane tops. Pero before yun yung practice. Hanggang ngayon naman, ginagawa ko pa. Gaya nito, maganda yung variety. Sayang naman. Kukuha kami rito para may lipat sa kasamahan namin yung farmer. Kaya, yun. So, kakalaruin ko lang, sir, yung galing sa plantation, pwede kumuha ng cane top. Yun na diretso, pwede mo nang itanim doon sa bagong mong plantation. Ang ano dyan, pagkaputol, dapat within 2 to 3 days, may tanim na. May tanim. Okay. Pag nag-nursery ka, ang ibig sabihin nun, magtatanim ka talaga para palakihin, para harvestan mo ng stock. Stocks, para yun yung... Yun naman itatanim mo. Kasi yung nursery, para mapabilis din yung propagation, para may kalat. Kasi pag for commercial, ang main purpose mo ay i-harvest mo para maging sugar. Doon sa nursery, ang purpose mo, hindi para gawing sugar, kundi gawin mo planting materials. Planting materials, tama, sir. Ayan. Okay. Yun yung sa asukal. Ito, pag nakikita ko nga, pag mandar na yung pinapangarap namin na magkaroon kami ng vinegar, yung pinagpipray namin, may value adding. Value adding. Ano yun? Sobra doon sa harvest? Or magtatanim ka ng primarily for that purpose? Pwedeng magtanim ka para sa vinegar. Okay. Or yung magsarado yung mill, meron kang pagdadalan. Meron kang pagdadaan. Baga, hindi lang isa ang pinagdadalan mo. Or kung hindi ka tumiming doon sa milling. Wala, sira na. Kasi ang after nung Tarlac, ang pinakamalapit sa amin, Batangas. Imagine, nagdala na rin kami doon. Napunta sa transport lang ang gastos. Yung kita. Kaya may plan A, plan B. Kung pwede nga, may plan C ka pa rin. Yun yung kailangan gawin. Nasa farmer, dapat flexible ka sa lahat ng pwedeng mangyari. Kaya nito, next week, alam ko, schedule na namin ito for harvest. Kahit doon, schedule ko pa rin ng next week. What if yung mga tabasero namin hindi pa tapos sa kabila, kailangan... Hindi niya ma-harvest. May plan B ka pa rin. May plan D ko naman, kausap ko yung central, may mechanized harvester naman sila. Kung pwede na sila rito. Kasi ngayon, pwede rin yun. Pero agad maaari dito, nandyan na rin kasi yung mga
yung mga tabasero, sila yun ang trabaho nila. At nakita ko naman dito sa amin yung mga manual, yung mga tao. Yun nga lang, may ano na rin kami ngayon pagka-harvest, may grabber, sinasakay sa truck para hindi na rin sila hirap magkarga. Kasi yun yung hirap sa sa yun yung labor intensive yung pagbubuhat. Kawawa, aakyat sa truck. Kung may grabber, aakyat na sa truck, hindi na ganun kabigat. Doc Richard, may potential for those na who wanted to start sugarcane farming? Oo, basta may chichikin lang nila yung saan pagdadalhan? Yung meal. Okay. Yung meal. Or pwede rin silang kung marunong silang gumawa ng muscovado. Muscovado, para sarili nila. Pero gaya namin, commercial, hindi nadala sa meal. Ang pinaka talaga rito, kamukha nung dapat mapataas mo yung tonnage at magandang variety. Para pag commercial going to the milling. Pag mga muscovado, mga 1 hectare, 2 hectares sariling farm. Ayan, ganun lang siya. Kaya kami, yun nga yung black, nasa 30 to 40 hectares. Yung 30 to 40 hectares. Yung black farming namin dito sa area. Ano na yan? Yung iba naman, halimbawa ako, maliban doon, nag-increase na rin yung hectarage ko. At least minimum doon sa 30 hectares. Habang dumarami, maganda nga. Sayang kasi yung mga lupa. So dahil mayroong mga specific na locations ng mga milling, kagaya ng Azucarera de Tarlac. Oo, yung cut. So yan, alam naman natin na within the vicinity, talagang marunong yan magtanim ng mga sugarcane. Totoo. So siguro ang lang natin ay ma-encourage yung mga farmers na ipagpatuloy. Ipagpatuloy, tsaka tutukan. Yung, hindi naman yung magkaroon ng sistema. Kasi pag may sistema ka, from start pa lang, yung gagawin mo bukas, nakaplano na. Hindi ka pwedeng magkamali. Yun yung nakita ko na as a farmer. Kaya sabihin kong progressive farmer kami dito. Nakaplano. Tsaka open kami sa sa technology. Hindi yung dati kasi yung kung makikita mo to, yung furrow distance namin 1.5 to 1.6. Okay. No? Nung nagtanim ako niyan, sabi ng mga katabi kong farmer dito, sayang yung gitna, hindi mo tinamnan. Okay. Hindi nila alam, high density yung tinanim ko, then na ma-manage mabuti sa loob dahil may mga traktora kami na maliit na papasok dyan. Then pwede rin mag-abono. Then yung irrigation, madaling i-irrigate. Ibig ba sabihin, Doc, nung araw, mas malalayo pa? Mas malalapit, 0.8. Mas malalapit. 0.8 lang. Then yung dikit-dikit. Dito, from 0.8 naging 1.5 meters. Okay. Ang logic noon para madaling i-manage. Madali mo siyang i-manage, naka-design din siya sa harvester. Then yung tractor na mechanized, kayang pumasok yung traktora. Kasi dito sa ang pinaka-technique din namin na para mabasag mo yung hard pad niya sa baba, kailangan makapasok yung malaking traktor. Kung maliit lang yung mga yung paro mo, dati kasi puro kalabaw, nakadesign yun sa kalabaw. Ngayon, na tayo, advanced, may mga makinarya na Kailangan, nididesign nyo rin dun sa gano'ng mga, 1.5, 1.6, o kaya yung double row. Sa isang row, magkadikit. Then, tapos malayo ulit. Yun yung maganda ngayon. Ngayon may sinusubok ako yan. Pero nakita ko sa Thailand, ganun yung ginagawa. Kaya hindi naman masama yung mangopya. Kailan na-introduce yung mga bagong, let's say, protocol for planting distance, ganyan? Nauna yan sa mga asyenda. Okay. Ano ba, sa Tarlac, yung mga, meron dyan before, nakita ko yung mga Australian na nagtanim ng mga tubo. Kung napag-observe ka, tinitignan mo, pwede kang makapulot. Ganyan, yung mga nakikinig. Ito po yung practice po namin ngayon na nakikita naman namin
maganda yung result. Kaya try nyo po sa konti lang, wag kung nagdududa. Pwede nyo, pero sa amin talagang nangyari na. Nakita namin yung resulta. Maganda po yung medyo yung double row, kaya yung 1.5 distance or 1.6 distance na high density naman yung pagtatanim. Doc, sabi mo nga, ang bottom line ka lang, mapataas yung tonnage. Tonnage. At naka-mention ka na, sige sir. Sorry, maliban sa tonnage, mapataas mo rin yung asukal niya. Yung bricks niya. Yung bricks or pataasin mo yung bricks. Okay. So, yun ang objective. At naka-mention ka na ng dalawa na technology. Number 1 is using new variety. New variety. And number 2, yung planting distance or yung double row. Double row. Row in one plot. Then, pangatlo, yung nutrition. Pero, nutrition. Okay. Pero kanina, yung titignan nyo, yung pinaka-foundation niya, yung lupa. Yung paano mo i-prepare yung lupa. And yung may science na ngayon, soil analysis. I-check mo yan pa soil analysis mo sa soil lab. Land prep, soil analysis, nutrition. Okay. Then timing din sa pag-harvest. Timing ng pag-harvest. Yes. Baka late ka na. Crucial yung timing para doon sa tamang breaks. Tamang breaks. Ayan. Pag ganito, pwede na siyang i-harvest dahil na-check na yung breaks. Land prep. Na-mention mo yung land prep at na-mention mo, sir, na kailangan basagin yung matigas. Hard pad. Oo. So, gaano ka crucial yon? Alam ba ng tao yon na may hard pad na kailangan basagin? Sige, sa tagal ng na napuform yun eh. Para alam mo na, para yung ugat, makapag-establish yan ng malalim. Yes. Lalo na kung hindi ka nag-i-irrigate, kung yung ugat mo mahaba, makakakuha pa siya ng enough nutrition or enough moisture. Kasi pag maganda yung moisture mo ng lupa, maganda rin yung tubo. Na-mention yan doon sa series natin sa tractor ko, na meron silang farm implements na kinakabit sa tractor para basagin yung hard pad. Ang explanation, kailan mabasag yon para pag tag-ulan, hindi ma-stuck yung tubig, didiretso sa ilalim. At pangalawa, yung roots ng halaman makapenetrate sa loob para makakuha ng nutrients at tamang moisture. At isa pa, pag marami siyang ugat, hirap siyang matumba. Okay. Hindi siya basta-basta tumutumba. Makakatulong din yun. Kasi ako dati nag-try kami, binako namin yan. Yung, alam mo yung ugat ng tubo? Malalim. Doon sa binako ko, 3 meters. Andun pa? Andun pa. At mayroon pa. Ibig sabihin, dahil maganda yung pagkakaland prep, kayang lumalim nung ugat. Habang malalim yan, maraming nutrient ang nakukuha at moisture. Yung tubo, gaganda. Mas stable, mas maganda. Maganda. Doc, na-mention mo yung nutrients. Okay, ano yung nutrients requirement? Ano yung may fertilization program ba yan? Paano, Doc? Yung unang-una, yung basal or yung organic matter. Malaki tong dapat kailangan. Dito sa area namin, pwede kang gumawa ng sarili mo. Okay. Halimbawa, malapit ka sa mga poultry farm. May mga manure. May maling ginagawa na pagkuha, lagay ka agad. Mali yun. Mali, Ang maganda, kukuha ka ng manure, i-stack mo yan sa safe na area, malinis at malayo kasi may amoy yan. Ititreat mo. Ititreat mo yan. Ako yung organic matter ko or yung mga linalagay ko na yung gagamitin ko next year, naka-ready na ngayon. Ngayon mo, pero process mo. Oo, 1 year. 1 year. Kaya lagi ko sinasabi, dapat advance ka lagi. No? 1 year before.
Na-mention ni Doc Richard yung importante yung organic matter na ilalagay doon sa farm, okay? At number one dyan, yung chicken manure. Pero kailangan mo siyang i-process. At it will take some time, no? Ako, sa'yo, in case mo, 1 year. 1 year, dahil para safe. Kasi para mga safe. microbes. Then, pangalawa, gagamit din tayo ng mga synthetic fertilizer. Depende yan sa result ng soil analysis. Okay. Halimbawa dito sa lupa namin dito, gumamit kami ng ano rito ng yung basal, yung 1620. Okay. Para may nitrogen, may phosphorus. Yung phosphorus kasi sa ugat. Okay. Then yung konting yung 16, may konting nutrient, no. Yun yung ginamit namin pang basal. Pangalawa, after hindi ko magkamali, nandun sa record. After 2 months. 2 months. Dahil nag-irrigate. Side dress kami. Okay. Nag-side dress kami ng urea. Pure nitrogen yan. Okay. Urea. Para yumabong siya. Yeah. Then yung uli, bago pumatak yung ulan, yung abang kaya pang pasukan nung nag-aabono. Ako, kung medyo malaki na yung sugarcane area nyo, in-encourage ko mechanize. Kasi ako rin ako, alam mo naman, pag tao yung nag-aabono, maliban hindi pantay-pantay. Hindi pantay-pantay, o kaya kawawa rin, may matulis. Oo, kinukonsider mo rin yung welfare ng mga tao natin. Mechanize. Kaya abang kaya pang pasukan ng maliit na traktor na may fertilizer applicator. Okay. Pasukan na dito ang ano namin bago pumasok yung June or July, kailangan yung uling pag-aabono na may kasamang nitrogen at potassium, yung 0060. 0060. Kaya, anong age na yon, yung 0060? Nasa 5 months. 5 months. 5 months. And that will be the last application. Last application. Hintay ka na until 1 year to harvest. To harvest. Okay, Doc. Kaya, ito bang sugarcane plantation or farming ay talagang sadyang kailangan combination ng organic at inorganic? Yes. Hindi po pwedeng organic lang, hindi po pwedeng inorganic lang. Hindi, kailangan talaga yung mayroon siyang organic matter kasi ibibigay naman niya yung kung ano yung parang din-deposit mo diyan, ay mawi-withdraw ka. Kung linagay mo lang konting abono, aasaan mo sa result? Konti lang ibabalik. Oo, sayang kasi yung time. Sayang yung time. Gaya nun, sabi ko nga kaya pala na mag 150 plus tons per hectare. Kaya dito minimum ko siguro ito 100 tons. Pero yun nga, yung nakita ko noong 2017, nakuha ko yung 154. Kayang-kayang ma-attain yung tonnage na yon. Then pag maganda pa yung bricks more, yung sugar content. Mas maganda. Plus, may molasses pa pala to, sir. Molasses? Yung molasses, yung share niya. Ayun, okay, tama. By-product. Kasi maliban dun sa raw sugar, o yung farmer share sa meal, meron ka ring molasses. Which is you can use it also for organic farming. For organic, pwede mo siyang gumawa ka ng mga foliar. Pero sa dami yan, pwede mo rin siyang ibenta. Doc, balikan ko lang yung na-mention, pinag-uusapan natin yung importante na maglagay ng organic matter. Meron hong produkto na si Greenland Bio-Organic Fertilizer. Yun po ay nanggaling sa chicken manure pero pre-process po nila yon. Meron ho silang high-tech na facility para mangyari yon. So ang kagandahan nun, consistent talaga yung produkto at magagamit talaga kung yung the way expected na output, yun talaga yung may bibigay niya. So yan, tawagan nyo lang po yung sila Greenland Bio-Organic Fertilizer. Yung mga videos ko sa kanila, andun yung mga phone numbers. Yan. Sila Sir Rolly, sila Sir Edgar, yan. Tawagan nyo lang po sila at nationwide na i-deliver talaga. Sobrang laki ng factory talaga nila. Imagine dami niyan, at least available, no? Plus, samahan mo nga itong mga technology. Tsaka, kung talagang wala silang alam sa lumapit lang sila sa SRA.
SRA. Nandyan, maraming mga agriculturists, mga engineers sila, mga para tutulungan kayo doon sa technical aspect. Technical aspect. Baka pag naayos pa nila, alam mo, yung black bar, na-evaluate sila na pwede pa silang tulungan ni DA, DA and under si SRA, malaking tulong sa mga, lalo na sa mga small farmer. Okay. Doc, yung mga na-mention nating technical aspects, meron pang mga importante na hindi natin nabanggit. May mga insecticides, pesticides, kailangan ba yan? Kasama natin si Ma'am Sel Ocampo ng Inspired Learning Tours. At ngayon, pag-uusapan natin yung ating upcoming tour, Ma'am, sa Vietnam. Dalat City, Vietnam, sa January 24 to 27. Sa 27. Ba't naisip natin na mag-Vietnam tayo this time? Sa Dalat po, makikita yung talagang very advanced greenhouse technology. Napakalayo na po ng Dalat pagdating sa technology na to. Actually, dahil po dito, ang Dalat po ang #1 producer ng vegetables and cut flowers in entire Vietnam. Ganun na po sila ka-advance. So, sa tour po na to, magkakaroon po tayo ng chance na makapunta sa mga farm kung saan ginagamit itong technology na to. Yung mga participants po, maaari nilang makita kung paano ginagawa ito from the concept to the choosing the proper plants, yung proper varieties. Makikita rin po nila yung automation ng irrigation or iba pang aspect ng greenhouse. Nandito rin po yung mga technology na wala pa dito sa Pilipinas. Wala pa. Kaya napakaganda po na kung may mga farmers na gusto mag-invest dito, sana makita na muna nila yung standard ng greenhouse technology. Kasi talagang from the concept hanggang dun sa harvest, yung post-harvest at saka packaging, yun po yung makikita natin sa Vietnam. Talagang comprehensive po pagdating sa greenhouse technology. Sikat ang coffee ng Vietnam. Kaya sabi namin, hindi pwedeng walang coffee kasi pupunta tayo sa Vietnam. Sa ngayon po kasi, Vietnam is now the #2 producer. Yes, after Brazil in the world. Ganun na po sila kasi kalaki pagdating sa coffee production. Makikita nyo hindi lang yung coffee farm, yung farm mismo, makikita nyo rin po kung paano nila in-integrate ng maganda ang agritourism. So, from touring the farm itself, pati yung picking ng beans, perfect po kasi yung time na punta natin. Pula po ang mga beans na ready for harvest pagpunta natin doon. So, papakita po nila pati yung paano mag-brew. So, yung buong process po, ipapakita nila sa atin hanggang makagawa tayo ng coffee. Okay, Ma'am Sel, paano? Pwede po ba silang humabol? Kaya pa? Opo, meron pa pong mga ilang slot. Pa-prioritize po natin yung mga tuloy-tuloy po yung registration and sa payment. So, mag-message lang po kayo sa Inspired Learning Tours sa Facebook page namin, or you can call 0917-506-6876 para po matulungan namin kayo sa registration. Kasama po natin ngayon si Sir Buddy at ang kanyang team. Nauna yung topic nun, sir, parang yung social media in your farm. No? Pero ngayon, level up na, sir. Mas konting in-depth. Pag-aaralan mo ngayon yung social media mo, paano yung nag-work, ano yung mga strategies, para mo interpret yung data, para magamit mo talaga doon sa decision making, paano mo ipopromote yung iyong farm. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.